Magandang araw po ulit sa inyo pong lahat. Ako po si Pastor BJ Lopez, dito po sa City of God Christian Ministry dito po sa Canada. But if you're in the Philippines, marami po tayong City of God Christian Ministry po dyan, especially in Davao. Meron din po tayo sa Luzon. I hope you will get in touch of us, City of God Christian Ministry. And sa Pilipinas po is City of God Missions Ministries. Ngayong araw po na to, kung kayo po ay nakasabaybay po sa amin, pag-uusapan po ulit natin yung continuation po ng ating pong series na The Promise. The Promise Our Savior Has Come. Ngayong araw po na to, pag-uusapan po natin is patungkol po dun sa isang pangako ng Panginoon Diyos na kung saan ang isang tao po ay parang imposible na yata yung pinapangako ng Diyos, but it is a promise of God to each and every one of us. Ito po sa isang katayuan o sa in a person of Zacharias. In John chapter 1, verses 18 to 20 o 8 to 20, ito ay isang kwento ng isang lalaki o isang mag-asawa na binigyan ho ng pangako ng Panginoon Diyos, ngunit para ho sa kanila ay parang napaka-imposible ng pangako ng Panginoon Diyos. And the promise of God is not just a simple thing, but ang pangako ng Panginoon Diyos ay magkakaanak ka. For some, sabihin niyo parang anong imposible doon? Kung mag-asawa kayo, pwede kayong magkaanak. Ngunit in this situation, in this story, mukhang imposible because ang problema ho nila ay hindi lamang simple. Ang problema ho nila ay yung babae ay baog, barren, and then matanda na ho sila of old age. And in those times when you're old age, kumbaga hindi na ho talaga kayo pwede magkaanak. But I like kung ano ho yung sinabi ng anghel dito when he encountered Zechariah. He said, "We heard your prayers." Dininig ng Panginoon Diyos yung panalangin mo. Dininig ng Panginoon Diyos kung ano yung hinihiling mo. Now, bibigyan kita ng isang promise. Ano ho yung promise na yon? The promise is this, that you will have a son. So, anong connection ng the promise doon sa joy? Because when the angel of the Lord appeared to Zacharias and he said, "You will have a son," and the next verses, it says, "This son will bring you joy and gladness, and all the people will rejoice." So itong pangako ng Panginoon Diyos ay hindi lamang basta magkakaanak, ngunit this is the promise of joy for Him and for all of us. Because itong batang ito na ipapanganak ay magiging malaking parte ang role doon po sa pagdating ni Jesus o sa pag-celebrate po natin ng Christmas. As we prepare ourselves sa paghanda po natin sa nalalapit po na Pasko, ang tanong ko sa inyo ay ganito, saan ho nanggagaling o what is the source of your joy? Saan nanggagaling yung kasiyahan at kagalakan sa puso natin? Because maybe some of us, kapag hindi natin natanggap yung gusto natin na regalo, marahil hindi tayo magiging masaya. Kung hindi natupad yung mga pangako at pangarap natin, marahil hindi ho tayo magiging masaya. Marahil kung hindi ho natin napuntahan yung mga lugar na gusto ho natin po na, hindi tayo magiging masaya. But the Lord God says this, joy must come from the inside and it's not really nakadirekta po doon sa nangyayari sa paligid natin. Because kung ang nangyayari sa paligid natin, doon tayo humuhugot ng kasiyahan, tawag po doon ay happiness. Happiness sometimes depends on the situation, on the people around us, and on the things around us. But joy comes from the inside. Hindi ho basta natatanggal yung joy. And that is the promise of joy doon po kay Zacharias. So pag-uusapan ho natin ngayon, ano yung matututunan natin bilang isang magulang, bilang isang anak, bilang isang Kristiyano, ano ho yung pwede nating matutunan patungkol po sa Zacharias and the promise of joy to him. Join us po as we unpack the beauty of the gospel of Jesus Christ through Luke. At sana po sa pag-prepare natin ng Pasko ay matutunan po natin at makatulong po ito upang mas maganda ang view natin sa darating po na Pasko. Thank you for joining us, Global Fire TV, dito po sa Toronto, Canada. I hope that you will be blessed by today's message and I hope that you will prepare your hearts as we prepare for the coming of our Jesus Christ as we celebrate Christmas. God bless you all and have a good day.